Maaga pa lang, gising na si Noel Arriaga. Hindi dahil masipag siya sa kakaibang paraan, kundi dahil sanay ang katawan niyang magising bago pa tumunog ang alarm ng lumang cellphone na may bitak ang screen. Sa maliit nilang bahay na dikit-dikit sa iba pang bahay sa eskinita, naririnig na niya ang tunog ng takure at ang mahinang ubo ng nanay niyang si Lorna sa kabilang kwarto. Kahit pilit nitong pinapahina, umaalingaw-ngaw pa rin sa isip ni Noel ang tunog na iyon. Parang paalala na bawat araw kailangan niyang maging maingat. Sa kilos, sa salita, sa gastos. "Anak, gising ka na?" Mahinang tawag ni Lorna, paos ang boses. "Opo, Nay," sagot ni Noel habang nag-aayos ng buhok sa harap ng basad na salamin. "Magbibihis na po ako." Sa kusina, nakaupo si Lola Sabel. Payat, kulubot ang kamay, pero matalim pa rin ang tingin. Siya ang nagbabantay sa lahat, sa oras, sa pagkain, sa pera. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, may nakahain ng kanin sa maliit na lalagyan. At katabi nito ang 2 plastik na sachet, asin at toyo. Napansin ni Noel agad. Hindi siya nagulat pero parang may kumurot sa dibdib niya. "Yan lang muna, Noel," sabi ni Lola Sabel na parang humihingi ng paumanhin kahit hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. "Uubusin natin to hanggang makaraos. May bayarin pa sa gamot ng nanay mo." "Opo, La," pilit siyang ngumiti. "Okay lang po." Pero hindi naman talaga okay. Alam niyang sa Stabrigida Academy, hindi ganon ang baon ng karamihan. Maraming may packed lunch na may ulam na may amoy pa lang, nakakagutom na. Maraming bumibili sa kantin, yung iba may pang milk tea pa pagkatapos. At siya, si Noel, may kanin na sinasamahan ng asin at toyo. Hindi dahil trip niya, kundi dahil kailangan. Lola Sabel ang naglagay ng kanin sa maliit na lunchbox. Si Noel naman ang maingat na naglagay ng sachet ng asin at toyo sa bulsa ng bag niya para hindi masyadong halata kung sakaling may makakita sa lunchbox. "Ne, mag-ingat ka," dagdag ni Lorna mula sa pintuan ng kwarto, nakasandal. Halatang hirap huminga. "Huwag ka masyadong magpupuyat sa assignments. Tsaka, kung may mangyari sa school, sabihin mo sa akin." Tumango si Noel pero iwas ang tingin. Ayaw niyang mag-alala ang nanay niya. Ayaw niyang magmukhang mahina. Ayaw niyang idagdag ang problema sa problemang hindi na nauubos. "Wala po, Nay. Okay po ako," sabi niya, sabay suot ng lumang sapatos na malinis pero halatang luma na. "Aalis na po ako." Paglabas niya ng eskinita, sinalubong siya ng umagang malamig. Sa kanto, nakaupo ang ilang vendor, may nagtatawanan na tricycle driver at may batang naglalaro ng text. Normal ang mundo sa labas. Pero sa loob ni Noel, parang may kamay na pumipigil sa bawat hakbang niya papunta sa school. Stabrigida Academy ang pangalan ng eskwelahan. Malaki, mataas ang gate. At may malinis na garden sa unahan. Hindi dito basta public school, private. May aircon ng ibang rooms, may malaking auditorium, at may mga estudyanteng sanay na sa standard na buhay. Dito nag-aaral si Noel dahil sa scholarship at tulong ng ilang papel na inayos ni Lola Sabel noong nakaraan. At dating sa gate, bumati siya sa guard. "Good morning po, Mang Dado," sabi ni Noel. Si Mang Dado, malaking lalaki na may bigote at mukhang seryoso palagi. Tumango at bahagyang ngumiti. "Oh, Noel, maaga ka na naman. Kumain ka na ba?" "Apo," mabilis na sagot ni Noel kahit alam niyang hindi pa siya kumakain. Kanin at asin at toyo ang baon niya, pero sa umaga, tubig lang at tinapay na manipis. Ayaw niyang sabihin, ayaw niyang maging kawawa sa paningin ng kahit sino. "Di bale, mag-ingat ka sa loob," dagdag ni Mang Dado, tapos biglang lumalim ang tono. May mga bata talagang, mahilig manukso. Nanlamig ang batok ni Noel. Pero mumiti lang siya. "Opo, Mang Dado," sa hallway. Dumaan siya sa harap ng kantin. Nandoon si Aling Nena, canteen helper na laging pawisan. Laging may dalang tray. Pag nakita si Noel, kumaway. "Noel, hala ang payat mo na naman. Kumain ka ha?" sabi nito. "Opo, Aling Nena," sagot ni Noel sabay lakad ng mas mabilis. Gusto niyang magtago sa classroom bago pa siya mapansin ng mas maraming tao. Pagpasok niya sa room, naroon na si Miss Carla Meneses, advisor nila. Nagsusulat sa board,
maayos ang blouse, at may amoy na lavender. Mabait si Miss Carla, pero tulad ng karamihan sa teachers, may limit ang nakikita. Hindi niya nakikita lahat ng nangyayari sa likod ng mga tawa at bulungan. "Good morning, Noel," bati ni Miss Carla. Napatingin sa kanya. "Maaga ka na naman." "Good morning po, ma'am," sagot niya. Sabay upo sa huling upuan sa gilid. Yung pwesto niyang parang safe zone. Malayo sa gitna. Malayo sa spotlight. Hindi nagtagal, dumagsa ang mga kaklase niya. Maingay, amoy perfume, may halakhakan. At gaya ng inaasahan niya, pumasok si Brent Villarosa. Matangkad, maayos ang buhok, may relo na mukhang mahal, at may aura na parang siya ang may-ari ng classroom. Kasunod niya, sina Rafi Lontok at Giro Pineda. Sa likod, si Trixie Abenojar. Nakagloss ang labi at may hawak na cellphone na laging nakatutok sa kung ano ang uso. Napalingon si Brent kay Noel. "Saka mo, misi." "O nandito na si..." "Ano nga ulit?" sabi ni Brent, kunwaring nag-iisip. Yung silent type, yung simple lang. Pumawa sina Rafi at Giro. "Simple? Grabe ka, Brent," sabi ni Rafi. Pero hindi niya pinigilan ang tawa. Si Noel, nakayuko, binuksan ang notebook niya, kunwari abala sa paglista ng assignments. Lumapit si Trixie. Sinilip ang bag ni Noel na nakasabit sa likod ng upuan. "Uy, Noel," malambing kunwari ang boses. "May baon ka ba mamaya? Pakita mo naman. Curious ako." Natuod ang lalamunan ni Noel. "Meron," maikling sagot, pinipigilang manginig. "Ano, baka gourmet ha?" singit ni Giro, sabay tawa. Hindi sumagot si Noel. Alam niyang kahit anong sabihin niya, gagawin pa rin nilang katatawanan. Mas mabuting manahimik. Mas mabuting magkunwari na hindi masakit. Dumating ang bell. Tumayo si Miss Carla sa harap. "Okay, class," sabi niya. "Before we start, remind ko lang, next week may group activity tayo sa science at may mga deadlines sa projects. Walang maiiwan, okay? Lahat dapat may kapartner at group." Sa salitang walang maiiwan, parang may kurot na naman sa dibdib ni Noel. Kasi alam niya, sa totoong buhay, lading may naiiwan. At madalas, siya yon. Habang nagsisimula ang diskusyon, tahimik na nakinig si Noel. Pinipilit isiksik sa isip ang mga lessons. Kasi yun lang ang kaya niyang kontrolin. Hindi ang baon, hindi ang pangaasar, hindi ang tingin ng ibang tao sa kanya. Pero ang grades, ang pangarap, yun ang pinanghahawakan niya. Sa recess, lumabas ang karamihan. Si Noel, naiwan saglit, inaayos ang notebook. Sa bintana, tanaw niya ang school garden. Maliwanag, maganda, parang walang problema sa mundo. Pero sa loob ng classroom, ramdam niya ang bigat ng mga mata at bulong. Mula sa labas, narinig niyang sinabi ni Brent sa mga kaibigan. Hindi man sobrang lakas, pero sapat para marinig. "Basta mamaya, tingnan natin anong baon yan, feeling ko walang lasa." Tumawa sila. Pinikit ni Noel ang mga mata. Huminga siya ng malalim, saka tumayo. "Kaya mo to," bulong niya sa sarili. Halos walang tunog. "Kaya ko to." At habang naglalakad siya palabas, mahigpit ang kapit niya sa bag. Hindi dahil sa laman nito, kundi dahil sa natitirang dignidad na pilit niyang iniingatan araw-araw. Hindi na nawala sa tenga ni Noel ang huling narinig niyang tawa at bulong habang palabas siya ng classroom. Parang may maliit na pinik na naiwan sa loob ng dibdib niya. Hindi masyadong masakit para mapaiyak siya sa harap ng iba, pero sapat para mabigatan ang bawat hinga. Sa koridor, nagsalubong ang ingay ng recess. Kalansing na utensils mula sa kantin, halakhakan ng mga estudyanteng nagkukumpulan, at tunog ng basketball sa malayong court. Si Noel, sa halip na sumabay sa agos, dumiretso sa dulo ng hallway kung saan mas tahimik. Doon, may maliit na pintuan papunta sa library. Kumakaway na agad si Ate Marga Cordero mula sa loob. Parang lagi siyang nakaabang sa kanya kahit hindi naman. "Noel, o dito ka muna." Mahinang tawag ni Ate Marga. Kangiti, pero halatang may pag-aalala sa mga mata. Mainit sa labas. "Teka, kumain ka na ba?" Umiling si Noel, pilit pa ring nakangiti. "Mamaya na po, ate." "Sus, wag ka na magpaka-strong. Halika,
sabi ni Ate Marga sabay kuha ng isang maliit na envelope mula sa drawer. Ito yung scholarship form na sinasabi ko. Kinuha ko to sa registrar kahapon. Kung maayos natin to baka mabawasan yung mga babayaran mo. Napahawak si Noel sa envelope na parang biglang naging mabigat. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Pagkakataon, pag-asa, pero kasabay din nun ang takot na baka hindi sapat. Ate, may chance pa ba? Tanong niya, halos pabulong. May chance kung lalaban ka, mabilis na sagot ni Ate Marga. At kung may mga tao kang handang tumulong. Gusto sana niyang sabihin, wala akong tao. Pero naalala niya ang mukha ni Lola Sabel at ang ubo ni Lorna. Kaya tumango na lang siya. Bago pa siya makasagot ulit, may tumunog na notification sa phone ni Ate Marga. Sandali itong napatingin, tapos nagbago ang ekspresyon. Ay naku, Noel, sabi niya. Pinapakalma ang boses pero halatang nagmamadali. Kailangan mo ring ingatan sarili mo. May narinig ako sa registrar kanina. May balak daw magtaas ng project fee sa mga susunod na linggo. Yung upgrading daw ng labs. Parang may biglang humigpit sa sikmura ni Noel. Magkano po? Tanong niya. Hindi ko pa sure, pero alam mo naman dito, pag may upgrading, tayo ang unang tinatamaan. Sabi ni Ate Marga, sabay tapik sa balikat niya. Pero wag ka munang sumuko, ayusin natin to. Mamaya, as per class, dito ka ulit ha. Tutulungan kitang mag-fill out. Opo, sagot ni Noel. Salamat po. Lumabas siya ng library na mas mabigat ang isip. Scholarship form sa kamay, pero parang mas lumalaki ang pader sa harap niya. Pagdating niya sa kantin, kailangan niyang dumaan para makarating sa classroom at doon nakita niya si Aling Nena na nagbubuhat ng kaldero. Pagkakita sa kanya, biglang lumapit si Aling Nena. Boses ay mahina para hindi mapansin ng iba. Noel, anak sandali. Opo, Aling Nena. Mula sa bulsa ng apron, inilabas ni Aling Nena ang maliit na cup na may sabaw. Siguro galing sa nilagang gulay. Amoy pa lang parang yakap. Mainit pa to, inumin mo, kahit sabaw lang. Sabi niya, pilit sinisiksik sa kamay ni Noel. Huwag mo natanggihan. Naiintindihan ko ha. Ako, dati rin akong ganyan. Namula si Noel. Aling Nena, baka po makita. Kaya nga dito ko ibibigay. O kayan, tumalikod ka. Kunwari may kinukuha ka. Bulong nito, sabay tingin sa paligid. Humigpit ang lalamunan ni Noel. Gusto niyang tumanggi dahil hiya. Pero mas malakas ang gutom. Tinanggap niya ang cup, saka mabilis na tumalikod sa pilar at humigop. Mainit, malinamnam, at sa unang beses sa araw na iyon, may naramdaman siyang parang buhay ulit ang katawan niya. Salamat po, mahinang sabi niya, ibinabalik ang cup. Basta mag-ingat ka. At kapag may nang aasar, huwag kang mag-isa. Lapit ka sa guidance o kay Miss Carla, dagdag ni Aling Nena. Pero halata sa tono niyang alam din niyang hindi ganon kadali. Pagbalik ni Noel sa koridor, nabungaran niya ang grupo ni na Brent. Nasa gitna si Brent, hawak ang cellphone habang si Trixie ay nakasandal sa pader, naglalaro ng buhok. Naroon sina Rafi at Giro. At may dalawa pang nakisama sa kanila, sina Cheska Velez at Miko Natividad, na hindi naman bully pero laging nakikitawa kapag may target na pinantitripan. Pagkakita kay Noel, mumisi si Brent, parang hawak niya ang buong mundo. O Noel, tawag ni Brent, malakas para marinig ng iba. Diyan ka pala nagtatago, akala ko naman sa comfort room ka umiiyak. Tumawa ang ilan. Si Noel tumigil saglit pero hindi tumingin. Pinilit niyang dumaan ng diretsyong parang wala siyang narinig. Ay wow, attitude, sabi ni Trixie kunwaring nasasaktan. Noel, share mo naman baon mo mamaya ha. Gusto kong tikman yung special sauce. Nag-init ang tenga ni Noel, pero pinigil niya ang sarili. Umangat sa isip niya ang boses ni Lola Sabel. Tumahimik ka na lang kapag wala kang laban. At ang boses ni Lorna. Sabihin mo sa akin kung may nangyari. Pero hindi niya kaya. Hindi ngayon. Hindi sa hallway na puno ng mata. Pagbalik nila sa classroom, pumasok si Miss Carla dala ang mga papel. Class, sabi ni Miss Carla. Reminder, next week,
May group activity sa science. Magpapalista na tayo mamaya ng groups para walang maiiwan. Gusto ko maayos to, okay? Sa salitang walang maiiwan, napatingin si Noel sa desk niya. Alam niyang kahit may listahan, may mga tao pa ring iiwanan ang gusto nilang iwanan. Lumipas ang oras. Pagdating ng lunch, isa-isa nang naglabasan ang mga kaklase niya. Si Noel, naghintay muna, pinipilit timingan ang paglabas para hindi siya masabayan ng barkada ni Brent. Pero hindi niya napansin na naiwan si Trixie sa likod, parang sinadya. Pagbukas ni Noel ng bag niya para kunin ang lunchbox, biglang lumapit si Trixie at sumilip. Mabilis ang kilos. "Uy, ano yan?" Sabi ni Trixie sabay tawa na parang may nahuling sikreto. Napaatras si Noel. "Wala, akin yan." "Akin lang naman tingin." Sagot ni Trixie mas lalim lumapit. "Guys, parang may dumaluyong nakaba sa dibdib ni Noel." Sa pintuan, lumingon si Brent. Narinig ang tawag. Bumalik siya kasama sina Rafi at Jiro at sumunod sina Cheska at Miko na parang manunood sa sine. "Anong meron?" tanong ni Brent, kunwaring iusente. "May tinatago si Noel," sabi ni Trixie, sabay turo sa bag. "Baka gold yung ulam niya." Lalong sumikip ang hawak ni Noel sa bag strap. "Tama na," mahinang sabi niya. Pero sa halip na tumigil, ngumisi si Brent at lumapit ng dahan-dahan, parang predator na nag-e-enjoy sa takot ng prey. "Bakit? Ano bang meron dyan?" tanong ni Brent. Boses ay mababa pero may pang-aasar. "Ayaw mo ipakita? Baka wala kang ulam?" Nanginginig na ang daliri ni Noel pero pinilit niyang huminga. Sa gilid, nakita niya si Yana Kimada, nakaupo sa bandang unahan, hawak ang libro, nakatingin sa eksena. Hindi siya tumatawa, pero hindi rin siya nagsasalita. Parang may laban sa loob niya na hindi niya mailabas. Sumandal si Noel sa upuan. Pilit pinoprotektahan ang bag. "Please, wag." Saglit na tumigil ang tawa. Siguro dahil unang beses nilang narinig si Noel na nagsabing please na parang sumusuko. Pero saglit lang yon. "Ay, nag-please," bulong ni Jiro, sabay ngisi. Sa gitna ng lahat, dumating si Miss Carla sa pintuan, may hawak na folder. "Anong mangyayari dito?" tanong ni Miss Carla. Biglang tumahimik ang ilan. Mabilis na umatras si Brent at ngumiti na parang walang nangyari. "Wala po ma'am, nag-uusap lang." Si Noel, nakayuko, hawak pa rin ang bag niya na parang doon lang siya kumakapit. "Okay," sabi ni Miss Carla, pero halatang may duda. "Lunchtime na, lahat lumabas na. Noel, ikaw din." "Opo ma'am," sagot ni Noel. Pilit inaayos ang boses. Paglabas niya, ramdam niyang umiinit ang mata niya pero hindi siya iiyak. Hindi dito, hindi sa harap nila. Maghihintay siya, magtitiis siya. Kasi yun ang alam niyang paraan para mabuhay sa mundong parang araw-araw may bagong pader na itinataas sa harap niya. Paglabas ni Noel sa classroom, parang mas mabigat ang hangin kaysa kanina. Hindi naman umuulan, pero ramdam niya yung bigat na parang may ulap na nakadikit sa balikat niya. Sa labas ng kantin, nagkakantiyawan ang mga estudyante. May nagpipicture, may nagkukwentuhan tungkol sa bagong sapatos, bagong cellphone, bagong lakad sa weekend. Siya, hawak ang lunchbox sa loob ng bag. Parang may dalang lihim na ayaw niyang mabuksan sa kahit anong pagkakataon. Sa isang sulok ng campus garden, naupo siya sa bench na natatakpan ng halaman. Tahimik doon, pero hindi talaga tahimik sa loob niya. Tinanggal niya ang takip ng lunchbox at sumalubong ang plain na kanin. Kinuha niya ang sachet ng toyo, saka asin. Nanginginig ang kamay niya habang dahan-dahang binubuhos, parang ritual na araw-araw niyang inuulit kahit masakit. Ang unfair, bulong niya sa sarili, halos hindi marinig. Bakit ganito, hindi niya natuloy ang pagkain? Kasi kahit gutom siya, mas malakas yung hiya. Yung pakiramdam na anumang kagat may kasamang luha. Mula sa malayo, nakita niya si Aling Nena na nagwawali sa gilid ng kanpin. Napatingin ito sa kanya at kumaway. Pero hindi na siya lumapit. Para bang alam ni Aling Nena na kung lalapit siya, lalo lang mahahalata si Noel. Kaya tumango na lang si Noel,
parang pasasalamat mula sa distansya. Nang bumalik siya sa classroom matapos ang lunch, ramdam na niya ang pagbabago ng energy. May kakaibang excitement sa mga kaklase niya. Yung parang may inaabangan na eksena. Si Brent, nakaupo sa gitna, nakapatong ang paa sa kabilang upuan habang may hawak na ballpen na parang pamalo. Si Trixie, palihim na nagte-text, tapos titingin sa bag ni Noel na parang may target. Sina Rafi at Jiro, nagbubulungan at tumatawa. Si Noel, tahimik lang, umupo sa huling upuan. Pinilit niyang maging invisible. Okay class, boses ni Miss Carla habang pumasok siya at sinara ang pinto. Science period tayo ngayon. Pero bago yan, mag-a-assign na tayo ng groupings para sa activity next week. Ayoko na may nagrereklamo na walang kagroup, ha? Lahat kasama. Nagtaasan ang ilang kilay. Si Noel, kumapit sa lapis niya. Sa isip niya, ito na naman yung araw na iiwas ang mga tao sa kanya. Ma'am, biglang taas kamay ni Brent. Maaliwalas ang ngiti na hindi mo alam kung mabait o nananadya. Pwede po ba kami na lang ni Rafi, Jiro at Trixie? Sanay na po kami magkakasama. Okay, basta balanced, sagot ni Miss Carla. Pero dapat 4 hanggang 5 per group. Ay okay po, sabi ni Brent tapos tumingin kay Noel sa likod, sabay ngisi. May mga hindi naman masyadong useful sa group, ma'am. May ilang tumawa, si Miss Carla, napakunot noo. Brent, watch your words. Joke lang po, sagot ni Brent, pero hindi nagbago ang ngiti. Nagpatuloy si Miss Carla sa pagpapagroup. Isa-isa, kumpleto ang mga barkada. May mga nag-aagawan pa sa partners. Si Yana, napunta sa grupo ni Cheska at Miko. May ilan pang side characters na napuno ang groups. Si Paulo Inco, si Samantha Di Malanta, si Ira Montemayor, si Dylan Soriano. Lahat may kanya-kanyang circle. Hanggang sa dulo, si Noel na lang ang hindi pa napapabilang. Okay, sino pang walang group? Tanong ni Miss Carla, tumitingin sa listahan. Tahimik. Halos lahat umiwas ng tingin. Parang natatakot mahawa. Umangat ang kamay ni Noel, dahan-dahan. Ma'am, ako po. May mahinang bulungan. Si Brent, nagtaas ng kilay na parang nanonood ng drama. All right, Noel, sabi ni Miss Carla, pinipilit maging normal ang tono. Sino ang pwede pang kumuha kay Noel? Kulang pa ba kayo? Walang sumagot. May iba pang nagkunwaring naghahanap sa bag. May nagkunwaring may kausap. Ma'am, sabat ni Trixie, kunwaring concern. Baka po mahirapan si Noel. Kasi po, wala naman po siyang materials lagi. Baka kami pa po gumastos lahat. Tumawa si Jiro. Oo nga ma'am, baka asin at toyo lang dala niya sa project. Parang may kutsilyong dumaan sa dibdib ni Noel. Hindi dahil bago, kundi dahil narinig niya na naman ang salitang yon sa harap ng guro. Sa harap ng lahat. Enough! Biglang lakas ng boses ni Miss Carla. That's not funny. Trixie, Jiro, apologize. Nagkatinginan ang dalawa. Si Trixie nagtaas balikat. Sorry po, sabi nito, pero halatang hindi sincere. Sorry, bulong ni Jiro tumatawa pa rin. Huminga ng malalim si Miss Carla, parang pinipigilan ang inis. Noel, ikaw muna. Magiging group mo si, napatingin siya sa listahan, naghahanap ng may kulang. Pero wala na. Halos lahat kumpleto. May saglit na katahimikan na parang lumunok ng buong classroom. Tapos marahang tawa mula sa gitna. Si Brent. Ay wala pala siyang group. Sabi ni Brent. Parang nagkukwento lang. Solo siya. Lone wolf. Sumunod ang halakhakan ng ilan. Hindi lahat pero sapat para maramdaman ni Noel na parang lumiliit ang mundo. Si Noel, hindi na makatingin sa kahit sino. Pinipigilan niyang manginig ang panga niya. Sa gilid, nakatingin si Yana sa kanya. Parang gustong magsalita, pero nanatiling tahimik. Parang may tanikala rin siya. Hindi ng kahirapan, kundi ng takot sa social death. Okay, sabi ni Miss Carla. Halatan napipilitan. Noel, I'll assign you later. For now, you'll work temporarily with the nearest group during discussions. And after class, punta ka sa akin. Opo ma'am, sagot ni Noel. Pero ang boses niya halos wala na. Nagsimula ang science lecture pero hindi na nakapasok sa isip ni Noel ang sinasabi ni Miss Carla.
Ang nakikita niya lang, yung mga mukha na tumatawa. Yung mga labi na bumubulong, yung mga mata na parang pinipili siyang gawing example ng kahinaan. Pagdating ng hapon, habang pauwi na ang karamihan, tinawag siya ni Miss Carla. Noel, sabi ni Miss Carla, mas malambot ang tono ngayon. Sit down, talk to me. Umupo si Noel sa harap, hawak ng straps ng bed. May nangyayari ba sa'yo? Tanong ni Miss Carla. May bumubuli ba sa'yo? Kasi napapansin ko, pero hindi ko alam kung gaano kalala. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang ilabas lahat. Pero naalala niya ang nanay niyang may sakit. Ang lola niyang nagtitipid. At ang takot na kapag nagsumbong siya, lalo lang siyang gagantihan. Wala po ma'am, sagot niya, pilit ngumiti. Okay lang po ako. Napabuntong hininga si Miss Carla. Noel, you don't have to be okay all the time. Hindi nakasagot si Noel. Kasi kung sasagot siya, baka sumabog ang luha niya. Paglabas niya ng classroom, dumaan siya sa gate. Si Mang Dado napatingin sa kanya, napansin ang bagsak na balikat. Anak, okay ka lang? Tanong ni Mang Dado. Tumango si Noel. Opo. Pero habang naglalakad siya palayo sa school, ramdam niyang may takip na ang dibdib niya. Parang may bagyong papalapit. At sa loob ng bulsa niya, may naramdaman siyang piraso ng papel na nakatiklop. Scholarship form na ibinigay ni Ate Marga. Pag-uwi niya, nadatnan niyang inuubo si Lorna at si Lola Sabel ay naghahalo ng mainit na tubig sa baso. Anak, mahinang sabi ni Lorna. Kumusta sa school? Mumiti si Noel kahit masakit. Ayos lang po. Pero sa loob niya alam niya, hindi ito matatapos sa ayos lang. Dahil yung araw na ito, yung araw na pinagtawanan siya, iniwan siya at tinawag ang baon niyang asin at toyo na parang dumi. Parang simula pa lang ng mas malaking pagkapahiya na darating. At hindi niya pa alam kung paano niya haharapin. Hindi nakatulog ng mahimbing si Noel ng gabing iyon. Hindi siya umiiyak ng malakas. Hindi siya yung tipong magwawala. Pero yung dibdib niya parang may nakapatong na bato. Tuwing ipipikit niya ang mata, bumabalik ang eksena sa classroom. Ang katahimikan nung walang bistong kumuha sa kanya. Ang tawa ni Bren, ang asin at toyo na binitawan na parang biro pero parang sampal. Sa dilim, naramdaman niyang gumalaw si Lola Sabel sa salas. May kaluskus ng baso at kutsara. Maya-maya, umubo si Lorna sa kwarto. Yung ubo na parang may hinihila sa loob. At kahit ilang ulit niyang sabihin sa sarili na okay lang, alam niyang hindi. Anak, gising ka pa? Mahinang tawag ni Lola Sabel mula sa labas. Opola, sagot ni Noel, nakatitig sa kisame. Pumasok si Lola Sabel, dala ang maliit na baso ng mainit na tubig. Umupo ito sa gilid ng kama. Dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Noel, na parang bata pa rin siya kahit binatilyo na. Narinig ko kanina, parang mabigat ang dibdib mo. Sabi ni Lola Sabel. May nangyari na naman pa sa school? Gusto sanang magsinungaling ni Noel, tulad ng lagi niyang ginagawa. Pero napagod na siya. Parang wala nang natitirang lakas para magtayo ng pader. Pinagtawanan po ako la. Mahinang sabi niya. Iniwan po nila ako. Wala po akong group. Tapos, sinabi nila ulit yung tungkol sa baon ko. Humigpit ang panga ni Lola Sabel. Sandaling hindi ito nakapagsalita. Kita ni Noel ang panginginig sa kamay ng lola niya. Hindi dahil mahina ito, kundi dahil galit na pinipigilan. Mga bata pa yan, pilit na sabi ni Lola Sabel. Pero halatang hindi iyon ang gusto niyang sabihin. Pero ang guro, hindi ba nila sinaway? Sinaway po ni Miss Carla, sagot ni Noel, nakayuko. Pero parang wala rin. Ma, tinanong po ako kung may bumubuli, pero hindi ko po kaya magsumbong. Bumuntong hininga si Lola Sabel, tapos may dinukot sa bulsa ng saya. Isang nakatiklop na papel. Scholarship form, yung ibinigay ni Ate Marga. Kinuyong ni Noel ang kumot. Parang nahihiya pa ring may tumutulong sa kanya. Ayusin natin to bukas, sabi ni Lola Sabel. Magpapaaga ka anak, at may ipapadala ako. Kanino po? Napaangat ang tingin ni Noel. Hindi agad sumagot si Lola Sabel. Tumingin lang ito sa pader. Parang may iniisip na matagal nang tinatakasan. Sa tatay mo, mabigat na sambit niya sa wakas.
Napatigil si Noel. Parang may biglang lamig na dumaloy. Bakit? Wala naman po siya. Lagi naman po siyang wala. Hindi pwedeng wala siya habang ginaganyan ka. Sagot ni Lola Sabel. Mas matalim ang tono. Kahit anong sabihin niya na busy siya, kahit anong dahilan niya, tatay mo siya. Hindi na nakasagot si Noel. Sa kabilang kwarto, muling umubo si Lorna. At doon lalo niyang naramdaman na hindi lang eskwela ang nilalabanan nila, kundi buong buhay. Kinabukasan, mas maaga siyang nagising. Nakauniformo na siya habang madilim pa sa labas. Sa mesa, may kanin pa rin at simpleng baon. Pero ngayon, may isang maliit na nilagang itlog na hiniwa sa dalawa. Parang munting himala sa gitna ng pagtitipid. May nagbigay sa akin kahapon, bulong ni Lola Sabel. Parang ayaw ipaalam kung sino. Kainin mo, para may lakas ka. Naisip ni Noel si Aling Nena. Hindi na siya nagtanong. Tumango na lang siya at sa unang beses sa mahabang panahon, naramdaman niyang may taong nagbabantay sa kanya kahit hindi niya hiningi. Pagdating niya sa Sta Brigida Academy, ibang-ibang aura ng gate. Hindi pa nagsisiksikan ang mga estudyante, pero may tensyon na. Sa labas, may nakahintong 2 itim na sasakyan. Malinis, kumikintab, at may isa pang van na may logo sa pinto. Sa tabi, may mga lalaking nakabarong at may dalang folders. Napahinto si Noel. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Si Mang Dado naka-standby sa gate. Halatang alerto. Pagkakita kay Noel, mabilis itong lumapit. Noel, dito ka muna sa gilid. Mahinang sabi ni Mang Dado, sabay tingin sa convoy. May importanteng bisita. Sino po? Anong ni Noel, halos pabulong. Umiling si Mang Dado parang ayaw magsalita ng malakas. Hindi ko alam lahat pero galing sa taas. Sa may-ari, napalunok si Noel. May-ari? Prinsipal? Donor? Hindi siya sanay sa salitang iyon na parang malayo sa mundo niya. Bago pa siya makalakad palayo, bumukas ang pinto ng pinakamalaking sasakyan. Bumaba ang isang lalaking maayos ang suot. Simple pero halatang mamahalin. Barong na plansado, sapatos na makintab. Hindi siya mukhang artista, pero yung tindig niya, yung tingin niya, yung tahimik na kumpiyansa, parang sanay siyang pakinggan. Sumalubong agad si Dr. Ma Celeste Briones, ang prinsipal, kasama sina Miss Siena Pua at Mr. Roland Gatchalian. Kita ni Noel ang pilit ng ngiti ni Mr. Roland. Yung klase ng ngiti ng taong may tinatagong kaba. Good morning, Chairman. Magalang na sabi ni Dr. Celeste. Halos yumuko. We weren't expecting you this early. Tumango ang lalaki, kalmado. Good morning, Doctor. Briones, I needed to be here. Chairman, parang pumigil ang paligid sa salitang iyon. Sumunod ang isang babaeng may folder at tablet. Mukhang legal staff, pero hindi pa ipinapakilala. Sa kamay ng chairman, may manipis na folder, pero parang mabigat ang laman. Let's proceed to the admin lobby. Sabi ng chairman, mababa ang boses pero may bigat. And please call Sister Imelda. I want her present. Nagkatinginan sina Dr. Celeste at Mr. Roland. Mabilis na pumilos ang mga tao. Sa gilid, naguunahan ng magbulungan ang mga staff at ilang estudyanteng nakarinig. Si Chairman Arriaga daw, bulong ng isang janitress na dumaan. Yung may-ari ng schools, bakit nandito? Tanong ng isa pang staff. May inspection ba? Si Noel. Parang natuyuan ng laway. Arriaga. Apelyido niya. Arriaga. Hindi siya agad nakagalaw. Parang pinagdikit ng utak niya ang mga piraso. Ang katahimikan ng tatay niya, ang bihira nitong pag-uwi. Ang mga pagkakataong may dumadating na sobre kay Lola Sabel na walang return address. Ang mga tawag sa telepono na hindi niya pinapansin dahil pangmatanda. Hindi, bulong niya sa sarili. Hindi pwede. Pero bago pa siya makahanap ng sagot, tumunog ang bell at nagsimula ng magsipasukan ang mga estudyante. Kumalat ang chismis na parang apoy. Pagdaan ni Noel sa koridor, narinig niya agad ang mga bulungan. May-ari daw ng buong school group, nandito,
Baka magtaas ng tuition. Baka may tatanggalin na teacher. Pagdating niya sa classroom, nandoon na ang karamihan. At gaya ng inaasahan niya, si Brent ang unang maingay. Hoy, nakita niyo yung convoy? Sabi ni Brent. Pero ngayon, yung boses niya may halong kaba kahit pilit itinatago. Yung chairman daw, grabe, may mga barong at bodyguard. Ang sosyal, sabi ni Trixie, halatang excited. Baka may announcement, sana may suspension. Tingin ko may malaking problema, bulong ni Rafi, pero tumawa pa rin. Kapag may big boss, may sisante. Si Noel, umupo sa huling upuan. Pinipilit maging normal, pero hindi siya normal. Parang may bagyo sa sikmura niya. Ilang minuto ang lumipas. Pumasok si Miss Carla na mas seryoso kaysa dati. Sinara niya ang pinto, saka tumingin sa klase. Class, sabi ni Miss Carla, mahinahon pero matigas ang tono. Please be seated properly. May important visitor tayo. Umingay ang upuan. May nag-ayos ng buhok. May nagbulungan pa. At doon, biglang bumukas ulit ang pinto. Pumasok si Dr. Celeste, kasunod ang isang lalaking nakabarong, ang chairman. Tumayo halos lahat. Si Brent parang biglang nanigas, napalunok. Si Trixie napangiti ng pilit, parang gustong magpa-impress. Good morning, students. Sabi ni Dr. Celeste, we have with us Mr. Elias Arriaga, chairman of Arriaga Education Group. Parang may kumalabog sa dibdib ni Noel. Elias, ang pangalan na naririnig niya sa mga papeles ni Lola Sabel, pero bihira niyang banggitin. Ang pangalan minsan niyang tinanong noong bata siya, pero sinagot lang ng busy ang tatay mo. Naglakad si Elias sa harap, tumingin sa klase. Hindi mapanghusga, pero mabigat ang titig na parang kayang basahin ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid. Dumaan ang mata niya sa bawat mukha, kay Brent, kay Jiro, kay Trixie, kay Rafi, hanggang sa tumigil sa dulo sa huling upuan. Kay Noel, hindi agad nagsalita si Elias, parang pinag-iipunan niya ng lakas ang bawat hakbang. Lumapit siya ng dahan-dahan sa row ni Noel, at doon, sa mismong tabi ng upuan, yumuko siya ng bahagya. Para ang boses niya ay si Noel lang ang makarinig. Anak, mahinang sabi ni Elias, nanginginig ang hininga na parang pinipigilan ng emosyon. Pasensya na ako, ngayon lang ako dumating. Nanlaki ang mata ni Noel, parang gusto niyang pumayo, pero hindi niya kaya. Parang may humawak sa paa niya. Lahat sa paligid, biglang tahimik. Kahit hindi nila narinig ang eksaktong sinabi, ramdam nila ang bigat ng sandaling iyon. Sir? Marimbang? Abulong na tanong ni Noel, halos walang boses. Tumango si Elias at sa mata nito may halong pagsisisi at takot na parang ngayon lang niya nakitang tunay ang epekto ng pagkawala niya. Oo, sagot ni Elias, mas lalong bumaba ang boses. Ako to, sa gitna ng klase na pinunang usisa, tawang na naputol at mga matang nanlaki. Naramdaman ni Noel ang init sa mata niya. Pero sa unang pagkakataon, hindi hiya ang nangingibabaw, kundi tanong, bakit na yun lang? Bakit kailangan pang umabot sa asin at toyo, sa tawa, sa pag-iisa, bago siya dumating? Hindi humupa ang katahimikan sa classroom matapos ang pabulong na pag-amin ni Elias. Parang may invisible na alo na dumaan sa bawat estudyante. Yung klase ng gulat na hindi mo alam kung tatawa ka, magsasalita ka, o mananahimik na lang dahil baka mali ang masabi mo. Si Noel, nakaupo pa rin, pero pakiramdam niya lumulutang siya. Parang hindi siya makahinga ng maayos. Pinipigilan niyang umiyak, pero hindi hiya ang dahilan ngayon, kundi yung bigat ng tanong na matagal nang nakabaon. Bakit ngayon lang? Sa harap, mabilis na umayo si Dr. Celeste Briones at pinilit ibalik ang dignidad ng sitwasyon. Class, sabi ng principal, please remain seated. Mr. Arriaga will have a brief talk, then we will proceed to your regular classes. Tumango si Elias at dahan-dahang tumayo sa harap ng blackboard. Tahimik siya, pero hindi yung tahimik na walang laman, yung tahimik na may dalang bagyo. Good morning, sabi ni Elias kalmado. Hindi ako nandito para mang istorbo ng klase ninyo, pero nandito ako para siguraduhin na ang Stabrigida Academy ay ligtas, hindi lang sa physical,
kundi pati sa kung paano kayo tinatrato. May ilang estudyante ang napalunok. Si Brent, na kanina papilit nagmamatigas, na yon ay nakapako ang tingin sa desk niya. Si Trixie, nakahawak sa buhok. Biglang naging tahimik. Sina Rafi at Jiro, hindi na makapagtawanan. Sa school na ito, patuloy ni Elias, dapat hindi pinapahiya ang kahit sino dahil sa baon, sa damit o sa estado sa buhay. Naramdaman ni Noel na parang may sumisikip na luha sa lalamunan niya. Parang gusto niyang tumayo at tumakbo palabas, pero may parte rin sa kanya na gustong manatili dahil sa unang pagkakataon may taong nagsasalita para sa kanya. Sandaling tumingin si Elias sa bandang likod kay Noel. Hindi siya ngumiti pero may lampot sa mata. Tapos tumingin siya ulit sa klase. After this, sabi ni Elias, may mga kailangan akong kausapin sa admin at sa faculty. So please behave. Thank you. Tumango si Dr. Celeste. Thank you, Chairman. Paglabas ni na Elias at Doktor, Celeste, bumalik ang hangin sa classroom. Pero ibang klase na. Hindi na to yung hangin ng normal na araw. Parang may kumukulong chismis na pinipigilan lang ng takot. Grabe, bulong ni Cheska Velez sa katabi. Tatay niya? Si Noel? Hindi naman halata, sagot ni Miko Natividad, natitigilan. Akala ko, scholarship kid lang siya. Shh! Mabilis na sabi ni Yana, napatingin kay Noel. Hindi siya nakangiti. Parang may halo siyang awa at guilt. Sa gitna, biglang tumikhim si Brent. Pilit pinapatatag ang boses. Di, ano ngayon? Chairman siya, hindi naman ibig sabihin. Brent, putol ni Rafi, mas mahina ngayon. Tigil mo na. Naglaban ang pride ni Brent at ang takot niyang hindi niya maamin. Si Trixie, nagbukas ng cellphone, pero agad din isinara nang makita ni Miss Carla na papasok na ulit. Pagbalik ni Miss Carla, halatang tense siya. Class, proceed tayo sa lesson. Pero hindi na nagtagal, may kumapok sa pinto. Isang staff mula admin ang sumilip. Miss Carla, sabi ng staff, maingat ang tono. Please send Brent Villarosa, Rafael Lontok, Kiro Pineda at Trixie Abenohar to the conference room. Now, parang binuhusan ng malamig na tubig ang apat. Ano to? Bulong ni Trixie, nangingilig ang ngiti. Ma'am, bakit? Go, sabi ni Miss Carla, seryoso. Now, tumayo si Brent na pilit matatag pero halatang nanginginig ang panga. Sumunod sina Rafi at Hiro. Parehong hindi maatingin sa iba. Si Trixie nag-ayos pa ng buhok na parang pupunta lang sa CR pero sa mata niya may takot. Habang palabas sila, nakita ni Noel ang biglang pag-iiba ng tingin ng klase. Parang unang beses nilang nakita na may consequence ang pang-asar. At sa loob ni Noel, may halo itong relief at kaba. Kasi alam niyang kapag may nangyari sa kanila, baka lalo siyang kaputan. Ilang minuto matapos lumabas ang apat, tinawag din si Noel. Noel, sabi ni Miss Carla, mas mahinahon. Please, come with me. Napatayo si Noel, nanginginig ang kamay sa strap ng bag niya. Habang naglalakad siya sa hallway, ramdam niyang lahat ng mata nakasunod. Parang bigla siyang naging spotlight. Pero hindi niya ginusto. Pagdating sa conference room, bukas ang pinto. Sa loob, nandoon si Elias, si Dr. Celeste, si Sister Imelda, sina Miss Siena Pua at Mr. Roland Gatchalian. At isang babaeng mukhang abogado, maayos ang suit, may nameplate sa folder. Attorney Leon Fajardo, pakilala nito nang mapansin si Noel. Hello Noel, may dalawa pang upuan sa gilid. Nandoon na sina Brent, Rafi, Jiro at Trixie, nakaupo, tahimik, halatang pinapawisan. Kasama rin ang ilang magulang. Isang babaeng elegante na halatang sanay sa mayamang circles. Si Maribel Quintanar, nanay ni Brent, at dalawang magulang na mas simple ang bihis para kina Rafi at Jiro. Si Trixie naman, kasama ang tatay niyang si Mr. Dante Abenohar na mukhang galit pero takot. Pumasok si Noel at agad siyang tinuro ni Dr. Celeste na umupo sa kabilang dulo, katabi ni Miss Carla. Relax, bulong ni Miss Carla. Hawak ang braso niya saglit. Nandito ako. Hindi nagsalita si Noel. Tinitigan lang niya ang lamesa, pinipigilan ang panginginig. Si Elias ang unang nagsalita. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Pero yung boses niya, parang may bigat na kaya kang durugin kahit kalmado. May mga report akong natanggap, sabi ni Elias, sabay bukas ng folder. Bullying, public humiliation, name-calling, exclusion. Sumingit si Maribel Quintanar,
nakataas ang baba. Chairman, kids will be kids. Hindi ba pwedeng internal na lang to? Baka naman nadadala lang sa sensitivity. Napatingin si Elias sa kanya. Diretso. Ma'am Maribel, hindi to tungkol sa sensitivity. To ay tungkol sa dignity. At sa school ko, walang bata ang dapat masira ang dignity. Napalunok ang babae, pero hindi pa rin sumusuko. Pero bakit ngayon lang kung may issue pala? Bakit hindi agad nag-report? Baka may misunderstanding. Huminga ng malalim si Elias. Misunderstanding ba ang pagtawag sa baon ng bata bilang katatawanan? Misunderstanding ba ang pag-iwan sa kanya na walang group? Tahimik ang room. Si Rafi, napayuko. Si Jiro, kinagatang labi. Si Trixie naglalaro sa dulo ng sleeves niya. Si Ate Lian ang nagsalita. Mahinahon pero malinaw. We have statements from staff and students, and we can request CCTV footage from the corridor and canteen area depending on the scope. Doon biglang nagbago ang mukha ni Mr. Dante Abenojar. CCTV? Grabe naman. Bata lang yan. Si Sister Imelda na dati laging abala, na yon ay matigas ang boses. Bata sila, yes, pero kailangan nilang natutunan na may pananagutan. Si Elias, tumingin kay Noel. Noel, sabi niya, mas malambot na yon. Hindi kita pipiliting magsalita kung ayaw mo. Pero gusto kong marinig, kahit isang beses, kung ano ang pinagdaanan mo. Nakaangat ang ulo ni Noel ng kaunti. Nakita niya ang mga mata ni Brent, na pilit matapang pero may lamat. Nakita niya si Miss Carla nakatingin sa kanya na parang humihingi ng pahintulot. Nakita niya si Elias, yung ama niyang ngayon lang tunay na nasa harap niya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang maglabas ng lahat. Pero pinili niya ang pinakasimple, yung totoong totoo. Gutom po ako minsan, mahina niyang sabi. Maninginig ang boses, tapos mas gutom po yung hiya. Kasi pinagtatawanan po nila ako, hindi ko po alam kung saan ako lulugar. Tumahimik ang lahat, kahit si Maribel napatingin sa gilid. Si Elias, dahan-dahang tumango, parang may nasirang pader sa loob niya. Enough, sabi ni Elias, mas mabigat ang tono. From this point, may disciplinary process tayo. Hindi ito palakasan, hindi ito pera-pera. Tinuro niya ang papel sa harap. Sister Imelda, implement mandatory counseling and restorative program for these students. Suspension is on the table, depending on findings. And I want community service assignments under supervision. Napaangat ang ulo ni Brent. Sir, Chairman, ang OA naman joking lang. Biglang tumingin si Elias kay Brent, parang yelo. Joke? Mahinang tanong niya. Kung joke yan, bakit umiiyak ang anak ko kagabi sa bahay? Nanlaki ang mata ni Noel. Hindi niya inaasahang sasabihin ni Elias yun. Sa salitang anak ko, parang may sabay na init at sakit. Nanghina si Brent. Si Maribel, nabigla. Chairman, ma'am, putol ni Elias. I am not done. Pagkatapos ng meeting, isa-isa silang pinalabas. Si Rafi at Jiro, tahimik na humingi ng sorry kay Noel sa hallway. Hindi malakas, hindi dramatic, pero halata ang guilt. Sorry Noel, sabi ni Rafi, nakayuko. Nadadala lang kay Brent. Sorry, dagdag ni Jiro. Hindi na mauulit. Si Trixie, hindi tumingin. Dumiretso lang, pero nanginginig ang kamay niya sa bagstrap. Si Brent, huling lumabas. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Noel. Hindi paghingi ng tawad, kundi parang pangako ng galit. At doon kinabahan si Noel, silam niyang ang hustisya. Kahit nagsisimula pa lang, may kapalit din minsan. Ngunit sa likod niya, naroon si Elias. At sa unang pagkakataon, hindi na siya mag-isa sa laban. Pagkalabas nila sa conference room, hindi agad nakagalaw si Noel. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng tingin ni Brent na parang nag-iwan ng bakas sa hangin. Yung klaseng tingin na walang salita, pero ramdam mong may kasunod. Parang sinasabi, hindi pa tapos. Naramdaman ni Noel ang dampi ng kamay ni Miss Carla sa likod niya. Parang paalala na hindi siya nag-iisa. Deep breath, bulong ni Miss Carla. Okay ka? Tumango si Noel, pero hindi niya alam kung totoo. Sa loob niya, magkahalo ang relief at kaba. Release dahil may nangyaring aksyon. Kaba dahil alam niyang hindi basta-basta nawawala ang inggit. Lalo na kapag napahiya ang taong sanay manghiya. Lumapit si Elias, hawak ang folder. Pero ngayon nakababa na ang balikat niya.
Para siyang taong matagal nang nagtatago sa trabaho at mga meeting. Tapos biglang hinarap ang totoong buhay. Noel, sabi ni Elias, uwi tayo. I'll talk to your principal again. Then we'll go. Sir, Tay, naputo lang salita ni Noel. Hindi niya masabi kung anong tawag ang tama. Parang hindi kasya sa bibig niya ang salitang Tay dahil sa tagal nitong nawala. Narinig iyon ni Elias at parang tinamaan sa dibdib. Hindi siya nagsalita agad. Tumango lang siya at sa mata niya may pag-amin na hindi niya kayang sabihin ng buo. Habang naglalakad sila papunta sa admin lobby, kumalat na sa campus ang balita. May mga estudyanteng nagkukumpulan, may mga teacher na nagbubulungan, may staff na nagmamadaling umiwas sa mga mata ni Elias. Sa gilid ng hallway, nakita ni Noel si Yana, nakahawak sa libro, nakatayo lang. Pagdaan ni Noel, sumulyap si Yana at dahan-dahang lumapit. Noel, mahinang tawag ni Yana, halatang nag-aalangan. Okay ka lang? Napatigil si Noel. Hindi siya sanay may magtanong sa kanya na walang halong pangaasar. Hindi ko alam sagot niya, tapat. Parang ang bilis. Tumango si Yana, napayuko. Sorry, bulong niya. Alam ko dapat, nagsalita ako dati, pero natakot ako. Hindi agad sumagot si Noel. Gusto niyang sabihin, bakit na yun lang? Pero hindi na niya kayang magbitaw ng galit. Pagod siya, kaya tumango na lang siya, maliit. Okay lang, sabi niya. Hindi bilang pagpapatawad, kundi bilang pagtatapos ng usapan sa ngayon. Mula sa kantin, sumulpot si Aling Nena, halos tumatakbo. Noel, tawag nito, pero nang makita si Elias biglang natigilan. Parang hindi alam kung yuyuko o tatakbo pabalik sa kaldero. Napansin ni Elias ang reaksyon. Ayaw po si Aling Nena? Tanong niya, magalang. Oo po sir, sagot ni Aling Nena. Napapahid ang kamay sa apron. Ako po yung sa kantin. Numiti si Elias, hindi yung corporate smile, kundi yung pagod na niting may pasasalamat. Salamat po, sabi niya. Narinig ko, tumutulong po kayo kay Noel. Namula si Aling Nena. Ay, sir, bata po kasi, hindi ko po tayang makita na. Parang wala. Tumango si Elias, parang lumulunok ng hiya. I appreciate it, sabi niya. Sabay tingin kay Noel. And I'm sorry na umabot sa punto na ibang tao ang sumalo sa dapat kong ginagawa. Napatigil si Noel. Hindi niya inaasahan na humingi ng tawad ang ama niya sa harap ng ibang tao. Hindi niya inaasahan na maririnig niya mula rito ang salitang sorry nang walang palusot. Pagkatapos ng ilang paperwork at maikling usapan sa admin, inihatid si Noel ni Elias palabas ng campus. Sa gate, nanatiling alerto si Mang Dado. Pero nang makita niya si Noel, kasama ang chairman, hindi siya ngumiti. Parang mas lalo siyang naging seryoso, parang nagbabantay laban sa mga matang nakakasilip. Pagdating sa sasakyan, binuksan ng driver ang pinto. Napatigil si Noel, parang hindi siya marunong pumasok sa ganitong klase ng sasakyan. Luma ang mundo niya, bago ito. Pasok, sabi ni Elias, banayad. We'll talk, no pressure. Habang umaandar ang sasakyan palayo, tumingin si Noel sa bintana. Nakikita niyang nagiging maliliit ang buildings ng Stabrigida. Parang ganun din ang nararamdaman niya. Ang mga pang-asar, ang mga tawa, ang kahihiyan, unti-unting lumalayo, pero hindi pa nawawala. Sa loob, tahimik muna, hanggang si Elias ang unang nagsalita. Anak, sabi niya, mababa ang boses. Alam ko, wala akong karapatang humingi ng kahit ano, pero gusto kong malaman mo. Hindi kita iniwan dahil ayaw ko sa'yo. Natawa si Noel nang mahina, mapait. E di bakit po? Tanong niya, diretso. Napalunokso Elias. Takot, sagot niya. Takot ako maging masamang ama. Kaya ang ginawa ko, naging wala akong ginagawa. Parang sinuntok si Noel ng sagot. Hindi dahil sa lalim, kundi dahil totoo. Marami siyang narinig na dahilan sa buhay. Busy, malayo, trabaho. Pero takot ang unang teses niyang narinig. Si nanay po, may sakit. Sabi ni Noel, nanginginig ang tono. Si Lola po, nagtitiis. Tapos ako, pinagtatawanan. Tapos, na yun lang po kayo dumating. Pumikit si Elias, saglit. I know, mahinang sabi niya. And I'm sorry. Muling natahimik,
Ngunit sa katahimikang iyon, hindi na lang galit ang naroon. Nandoon ang posibilidad na may mababago. Pagdating nila sa iskinita, lumabas si Noel at nakita niyang may nakaparadang mas maliit na sasakyan sa labas kasi hindi kasya yung malaking sedan sa loob. Naghintay si Elias sa kasumunod. Pagpasok nila sa bahay, agad silang sinalubong ng ubo ni Lorna. Lumabas si Lola Sabel sa kusina, nakataas ang baba, parang batagal niyang inipon ang tapang na ito. Elias, tawag ni Lola Sabel, matigas ang boses. Sa wakas, tumigil si Elias. Hindi siya imimik, lumapit lang siya at sa harap ng Lola, ibinaba niya ang ulo. Nanay Sabel, sabi ni Elias, halatang nahihirapan sa salitang nanay sa lola ni Noel. Pasensya na, nagkulang ako. Hindi yan pasensya lang, sagot ni Lola Sabel pero nanginginig ang boses. Anak mo yan, hindi mo pwedeng hintayin munang durog na bago mo buuin. Tumango si Elias, luhaan ang mata pero pinipigilan. Hindi ko na uulitin, sabi niya. Lumabas si Lorna mula sa kwarto, maputla pero pilit tumatayo. Pagkakita kay Elias, nanigas siya. Parang may halo itong galit at pagod. Elias, mahina niyang sabi, bakit ngayon? Lumapit si Elias kay Lorna, dahan-dahan. Parang natatakot masira ang taong matagal niyang pinabayaan. Dahil nagkamali ako, sagot niya. At ayokong mawalan ng pagkakataon bago pa ako matauhan. Sa gabing iyon, hindi nagkaroon ng miracle na biglang naging masaya ang lahat. Pero may nagbago. Unang beses na kumain silang magkakaharap sa mesa, hindi sa dami ng ulam, kundi sa presensya. May dalang grocery si Elias, bigas, gulay, manok, gamot. Tinulungan niya si Lola Sabel mag-ayos, tinulungan niya si Noel magbuhat. At habang pinagmamasdan siya ni Noel, may maliit na bahagi sa kanya na ayaw umasa. Pero may mas maliit pang bahagi na gustong maniwala. Kinabukasan, tumawag si Elias sa isang doktor, si Dr. Emilio Razon, at nag-set ng appointment para kay Lorna. Wala nang delay, sabi ni Elias, matigas ang tono sa phone. Gusto ko siyang ma-check na yon. Nang marinig ni Noel yon, parang may umusli na liwanag sa sulok ng dilim. At sa stop Brigida, nagsimula ring kumilos ang pagbabago. May memo si Sister Imelda tungkol sa counseling at restorative program. At sa kantin, may bagong listahan ng meal assistance na hindi pinangalanan kanino galing. Pero alam ni Aling Nena kung para kanino yon. Si Noel, sa gitna ng lahat, tahimik pa rin. Hindi siya biglang naging masalita. Hindi siya biglang naging palaban. Pero sa bawat araw na lumilipas, may bago siyang natututunan. Na ang buhay niya hindi lang dapat umiikot sa pagtitiis. At kahit may banta pa sa tingin ni Brent, kahit may bulong pa sa hallway, may isang bagay na nayunlan niya naramdaman ng buo. May kakampi na siya. Hindi na gaya ng dati ang pagpasok ni Noel sa Stabrihida Academy. May kakampi na siya. Oo, pero kasabay nun, parang mas dumani ang matang nakabantay. Hindi na lang siya yung tahimik sa hulihan. Bigla siyang naging anak ni chairman. At sa isang paaralang puno ng status at yabang. Hindi lahat natutuwa kapag may biglang umangat na hindi nila kontrolado. Sa unang linggo matapos ang pagbisita ni Elias, ramdam agad ang pagbabago. May memo si Sister Imelda tungkol sa counseling at restorative program. Pina-attend sina Brent, Rafi, Jiro at Trixie ng session sa guidance. May community service rin sila sa kantin at library. Hindi bilang pagpapahiya, kundi bilang obligasyon. Pero sa likod ng mga papel at pirma, buhay pa rin ang inggit. Isang umaga, habang papasik si Noel sa gate, sinalubong siya ni Mang Dado na mas alerto kaysa dati. Noel, tawag nito, mababa ang boses. May mga magulang na nagreklamo sa guardhouse kahapon. Nagtatanong kung bakit may special treatment daw. Ingat ka, napalunok si Noel. Sakin po, hindi ko sinasabing sayo lang, sagot ni Mang Dado, sumulyap sa paligid. Pero alam mo naman dito, pag may umangat, may gustong humila pababa. Sa hallway, dumaan si Noel sa kantin. May bagong listahan sa gilid ng counter, nakadikit sa tape. Aral at kain program, meal assistance. Walang pangalan ng donor, walang karatula na galing kay chairman.
Tahimik lang ang tulong, pero makikita sa mata ng mga bata kung gaano ito kalaki. Anak, halika, bulong ni Aling Nena habang naghahayos ng tray. Kung sakali, may pagkain sa likod. Pero huwag kang mahiya ha, program na yan. Tumango si Noel, pero hindi pa ring sanay ang dibdib niya sa salitang deserve. Parang laging may boses sa loob niya na nagsasabing baka may kapalit. Pagdating niya sa classroom, ibang klase na ang bulungan. Hindi na tuwirang pangaasar na asin at toyo. Mas mapanganib na ngayon, pabulong, patingin-tingin, pabalat bunga. Uyan na, bulong ni Cheska sa likod. Hindi naman masama pero nadadala sa usapan. Huwag niyo na galawin. Baka ma-report. Ano ka ba? Sagot ni Miko, kunwaring pabiro. Baka'y ang sabi lang ni Noel, suspension tayo. Narinig iyon ni Noel. Hindi siya nagsalita. Hindi siya natutuwa. Dahil ang gusto niya, respeto, hindi takot. Pumasok si Miss Carla, dala ang mga papel, halatang pagod. Class, settle down. Quiz team tryouts next week. If you're interested, sign up. Napatigil si Noel sa narinig. Quiz team. Naalala niya si Sir Gael Isidro, science teacher na minsan nag-alok ng tutoring. Naalala niya rin yung pakiramdam na kahit sa gitna ng lahat, may isang bagay siyang kayang ipanalo, pag-aaral. Sa likod narinig niyang nagbuntong hininga si Brent. Hindi na ito kasing ingay ng dati. Pero ramdam pa rin ang yabang na pilit binubuo ulit. Tryouts? Di dami na namang sipsip, bulong ni Brent kay Rafi, pero hindi na kasing lakas. Hindi sumagot si Rafi. Sa halip, nakatingin lang sa notebook niya. Si Jiro, mukhang gustong tumawa, pero hindi makalabas ang tawa. Si Trixie abala sa cellphone, pero halatang hindi mapakali. Pagkatapos ng klase, dumiretso si Noel sa library. Gaya ng napag-usapan nila ni Ate Marga. Pagpasok niya, sinalubong siya nito ng papel at ballpen. Oh Noel, upo, sabi ni Ate Marga. Tingnan natin tong scholarship form. May section dito na kailangan ng income details at medical documents ng mom mo. Opo, sagot ni Noel, saka dahan-dahang naglabas ng lumang envelope ng reseta ni Lorna. Habang nagsusulat sila, biglang may pumasok na si Nurse Pilar Tadyar, may hawak na logbook. Ate Marga, sabi nito, may naririnig ka ba? May mga post daw sa student forum. Napatingin si Noel. Anong post po? Umupo si Nurse Pilar sa tabi. Binuksan ang phone. May anonymous account na nagpo-post. Sabi, scripted daw yung bullying issue na ginagamit daw para sa PR. Tapos, may mga comment pa na feeling victim daw. Parang may biglang kumurot sa sikmura ni Noel. Hindi niya nakikita ang posts pero nararamdaman niya ang bigat. Mas masakit minsan ang mga salitang hindi mo masagot. Anong account? Tanong ni Ate Marga, seryoso na ang mukha. Hindi matrace agad, sagot ni Nurse Pilar. Pero may pattern. Sa oras nagpo-post, usually after office hours. Parang may access sa school wifi kahit sarado na ang library. Napatingin si Ate Marga sa paligid. Parang may naisip. So, may insider? Possible, sabi ni Nurse Pilar. At gusto ko ring ipaalam, may isang estudyante raw na nakita sa koridor kagabi. May hawak na access card. Natahimik si Noel. Biglang pumasok sa isip niya ang tingin ni Brent. Yung tingin na may kasunod. May idea kayo kung sino? Tanong ni Noel, mahina. Hindi pa, sagot ni Ate Marga. Pero hindi nating hahayaang lumala. Kinagabihan, nagkaroon ng PTA meeting sa auditorium. Hindi doon pumunta si Noel, pero narinig niya ang usapan kina Lola Sabel. Si Elias kasi umuwi ng late, pagod ang mukha at halatang may mabigat na nangyari. Anong meron? Tanong ni Lola Sabel, diretso. May nagreklamo na naman? Umupo si Elias sa mesa, pinisil ang tulay ng ilong. Maraming magulang sagot niya, particularly si Maribel Quintanar. She's saying the school is being used for a family issue, na special treatment daw, na unfair daw ang disciplinary actions. Napapikit si Noel. Kahit hindi siya ang kausap, parang siya ang tinutukoy. Anak, sabi ni Elias, tumingin kay Noel. Hindi ko hahayaang baliktarin nila ang nangyari. Pero kailangan nating maging maingat.
May mga taong ayaw ng pagbabago dito. Bakit po? Tanong ni Noel, tapat. Kung tama naman po, bakit sila galit? Huminga si Elias. Kasi pag may sistema ng pang-api na nasanay na, kapag binasag mo maraming maingis. Hindi dahil mali ka, kundi dahil nasira ang comfort nila. Hindi na nakasagot si Noel. Pero sa loob niya, parang may unti-unting tumitigas. Tapang na hindi sigaw, kundi paninindigan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Noel ang ibang uri ng gulo. Sa kantin, may supplier na biglang nagkulang ng delivery. Nagreklamo si Aling Nena kay Sister Imelda. "Ma'am, kulang po yung bigas," sabi ni Aling Nena, halos maiyak. "Paano po yung feeding list?" Sa gilid, nakita ni Noel si Mr. Roland Gatchalian na nakikipag-usap sa isang lalaking nakapolo, may hawak na clipboard. Hindi niya narinig ang usapan, pero nakita niya ang mabilis na tingin ni Mr. Roland. Parang ayaw mapansin. Parang may ginagalaw. Kinabukasan, tinawag si Noel ni Sir Gael sa science lab. "Noel," sabi ni Sir Gael, "I heard you're interested in quiz team. I want you to try. But I also heard you've been through a lot. So if you need tutoring, I'm here." Tahimik si Noel. Tapos, sa unang pagkakataon, tumango siya ng buong buo. "Gusto ko po, sir," sagot niya. "Gusto ko pong sumali." "Good," sabi ni Sir Gael. Ngumiti. "Hindi mo kailangan patunayan na anak ka ng chairman. Patunayan mo lang na kaya mo." Paglabas ni Noel ng lab, naroon si Yana sa corridor. Parang hinihintay siya. "Sumali ka?" tanong ni Yana. "Oo," sagot ni Noel. Huminga si Yana, saka ngumiti ng maliit. "If you want, pwede kitang tulungan mag-review. Hindi ako magaling sa science. Pero sa English at math, kaya ko." Napatingin si Noel sa kanya. Hindi pa rin siya sanay sa alok na walang kapalit. Pero this time, hindi niya itinulak palayo. "Salamat," sabi niya. Simple. Sa malayo, sa dulo ng hallway, nakita niya si Brent na natatingin sa kanila. Hindi na ito tumatawa. Hindi na rin ito nagsasalita. Pero yung mata niya, puno pa rin ng sama ng loob. At sa likod ng mga bulong online, sa gulo sa supplies at sa PTA na nag-iingay, ramdam ni Noel na may mas malaking laban pang paparating. Pero ngayon, hindi na siya magpapaiwan. Hindi na siya yung batang laging nagtitiis sa huling upuan. Ngayon, pipiliin niyang lumaban sa tamang paraan, sa pag-aaral, sa katahimikan na may direksyon, sa pag-angat na hindi na pwedeng pigilan ng kahit sinong sanay mang down. Dumating ang mga araw na parang mas mabilis ang takbo ng panahon. Yung dating linggo na mabagal, ngayon naging sunod-sunod na deadline, practice at meeting. Sa bahay, mas madalas na naroon si Elias, hindi man araw-araw, pero ramdam na siya. May schedule na si Dr. Emilio Razon para kay Lorna, may bagong gamot, at may mga gabing si Noel mismo ang nag-aabot ng tubig sa nanay niya nang hindi na nanginginig sa takot na baka walang mangyari. Sa school naman, mas lalong umiinit ang usapan habang papalapit ang Foundation Day, pinakamalaking event ng Sta Brigida Academy. May parade, may program, may donors, may speeches. At sa isang paaralang sanay magpakitang gilas, ang Foundation Day ay parang entablado ng reputasyon. Si Noel, abala na rin. May review sessions siya kay Sir Gael at kay Yana. Sa library, kasama niya si Ate Marga na tumutulong sa forms at resources. Hindi na lang siya umiwas. Naglalakad na siya ng tuwid kahit may mga bulong pa rin sa gilid. Pero kahit ganoon, nararamdaman niya ang kakaibang tensyon. Yung online post sa student forum hindi tumigil, mas lalo pang naging matalin. May bagong post, sabi ni Nurse Pilar isang hapon sa library habang nag-check ng logbook. Sabi, Arriaga is using charity for publicity. Tapos may nag-comment pa na fake poor kid. Napapikit si Noel. Ang sakit, bulong niya. Alam ko, sagot ni Yana, nakaupo sa tabi niya, hawak ang reviewer. Pero wag mong basahin lahat. Hindi mo obligasyon sagutin. Hindi ko nga sinasagot, sabi ni Noel, pilit kumakalma. Pero parang may humihila sa akin pabalik. Sa kabilang dulo ng library, napatingin si Ate Marga. Tapos lumapit. Noel, pakinggan mo, sabi niya,
seryoso. Ang totoo, mas delikado kapag mas tahimik ang kalaban. Kasi ibig sabihin, gumagalaw sila sa ibang paraan. Hindi pa natapos si Noel sumagot nang biglang pumasok si Mang Dado sa library. Bihira itong pumasok doon, kaya alam nilang may hindi normal. Ate Marga, sabi ni Mang Dado, hinahapol ang hininga. May nakita akong estudyante kagabi sa admin corridor. Malabo sa CCTV, pero mukhang lalaki at may hawak na USB. Natahimik ang lahat. USB. Bakit sa admin corridor? Tanong ni Ate Marga. Hindi ko alam, sagot ni Mang Dado. Pero may schedule sila ngayon ng Foundation Day program. Mga slides, projector. Baka may gustong galawin. Parang may malamig na tubig na dumalay sa batok ni Noel. Naalala niya ang sinabi ni Elias, may mga taong ayaw ng pagbabago. At ang Foundation Day, perpektong entablado para sa ganti. Kinabukasan mismong araw ng Foundation Day, napakaaga ng gising ni Noel. Hindi na siya pumunta para magtago. Pumunta siya dahil bahagi siya ng quiz team demo sa stage, kasama ang ilang top students. Hindi pa official competition, pero showcase ng academic excellence. Sa bahay, habang inaayos niyang uniform, lumapit si Elias. Ready ka? Tanong ni Elias, mahinahon. Hindi ko alam, sagot ni Noel, tapat. Pero susubukan ko. Ngumiti si Elias. Yan ang gusto kong marinig. Sa venue, puno ang campus. May mga tarpaulin, balloons, sound system at mga guest na nafa-formal. Nandoon sina Doktor Celeste, Sister Imelda at maraming teachers. May mga PTA officers, donors at ilang alumni na mayayaman. Si Maribel Quintanar, nakadress, nakangiti sa mga tao, pero ang mata, matulis, parang may sariling agenda. Pagdating ni Noel sa backstage, sinalubong siya ni Sir Gael. Noel, sabi ni Sir Gael, stay focused. Kahit anong marinig mo, do your part. Opo sir, sagot ni Noel. Dumating si Yana, hawak ang maliit na note. Break a leg, sabi niya, tapos mumiti. And I'm proud of you. Hindi sumagot agad si Noel. Tinanggap lang niya yung note at sa maliit na papel, nakasulat. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa mga taong ayaw umintindi. Habang nagsisimula ang programa, unti-unting lumakas ang palakpakan. May opening prayer, may dance number, may speech si Dr. Rad. Celeste tungkol sa values and excellence. Si Elias nakaupo sa harap kasama ang ibang executives, kalmado pero alerto ang mata. Sa gilid ng stage, nakita ni Noel si Mr. Roland Gatchalian, finance officer, nagmamadaling kausap ang tech crew. May hawak itong folder at parang irritable. Siguraduhin niyo ha, sabi ni Mr. Roland, narinig ni Noel nang dumaan. Dapat yan ang lalabas sa projector, walang palya. Napakunot noo si Noel. Anong lalabas? Bulong niya sa sarili. Nang sumunod ang segment ng Transparency and Progress, umakyat sa stage ang isang host at sinabi, "Now we will show our financial highlights and development roadmap." Nagpalakpakan ang ilan. Si Maribel, nakangiting parang may alam. Umilaw ang projector. At doon, biglang lumabas ang slide na may malaking title, "Where Does Your Money Go?" Natahimik ang auditorium. May mga mumunting hiyawan, may mga ha, may ilang magulang ang biglang nagbulungan. Sumunod na slide, isang chart na parang nagpapakita na may malaking allocation daw sa chairman's private expenses. Nanlaki ang mata ni Noel. Narinig niya ang paghinga ng mga tao, yung klase ng sabay-sabay na shock. Chairman Arriaga, bulong ng isang alumni. Ano to? Sa harap, hindi tumayo si Elias agad. Hindi siya nagpanik. Pero nakita ni Noel ang pag-igting ng panga niya. Sa gilid, si Dr. Celeste nanigas. Si Sister Imelda na patingin agad sa tech booth. At sa audience, si Maribel Quintanar bahagyang ngumiti. Pero mabilis ding tinakpan ng kunwaring gulat. Biglang may tumayo sa audience at sumigaw. Is this true? Bakit may ganito sa Foundation Day? Nagkagulo ang bulungan. May ilang naglabas ng cellphone, nagre-record. Sa backstage, naramdaman ni Noel ang panghihina ng tuhod. Hindi ito tungkol sa kanya, pero tungkol ito sa isang bagay, reputasyon. At kapag reputasyon ang tinamaan, lahat ng nasa paligid nadadamay. Bago pa lumala,
Biglang umakyat sa stage si Sir Gael. Mabilis ang kilos at lumapit sa host. Cut the slide. Bulong ni Sir Gael pero narinig pa rin ng malapit. Stop it. Sa tech booth, nagmamadaling pinatay ng crew ang projector. Pero huli na. Nakita na ng lahat. Sa harap, tumayo si Elias. Hindi siya sumigaw, pero nung nagsalita siya sa microphone, parang bumaba ang temperatura ng buong auditorium. Ladies and gentlemen, sabi ni Elias, malinaw ang boses. That presentation is not part of the official program. May ilang nagpalakpakan, pero mas marami ang naghintay ng sagot. I will not run away from questions, dagdag ni Elias, but I will also not allow lies to be presented as truth. Sumenyas siya sa gilid. Umakyat si Attorney Lian Fajardo, dala ang folder. Kasama ang isang babaeng hindi pamilyar sa karamihan, si Miss Trina Velasco, Independent Auditor. Allow me to introduce Miss Trina Velasco, sabi ni Attorney Lian. She is our independent auditor, and she has the official audited report of Stabrihida Academy's funds. Nagkatininan ang mga tao. May mga nagbulungan. Si Mr. Roland, sa gilid ng stage, biglang namutla. Halatang gusto niyang umatras, pero huli na. Kinuha ni Miss Trina ang microphone. The slides shown earlier, sabi niya, kalmado, are manipulated. They do not match any audited record. May mga o sa audience. Further, dagdag niya, we trace the file upload to an internal account used in finance operations. Doon bumagsak ang muta ng lahat kay Mr. Roland. Roland, mahinang sabi ni Dr. Celeste, nanginginig ang boses. Umata si Mr. Roland, pilit mumiti. Ma'am, I can explain. Pero hindi pa natatapos ang eksena, may biglang kumilos sa backstage. Si Brent, lumabas siya, hawak ang cellphone, parang gusto niyang i-play ang isang video. Yung mukhang may plano siyang ipakitang proof laban kay Elias. Hindi ito napansing agad ng karamihan, pero napansin ni Noel dahil nasa backstage siya. Brent! Bulong ni Noel biglang lumapit ng isang hakbang, hindi para pigilan sa yabang, kundi para pigilan ang gulong lalo. Napatingin si Brent sa kanya, mata ay pulang-pula sa galit. Ikaw ang dahilan nito. Bulong ni Brent, nanginginig. Kung hindi ka nagdrama, hindi kami napahiya. Hindi ako nagdrama, sagot ni Noel. Boses ay mahina pero matatag. Nagsabi lang ako ng totoo. Sinubukan ni Brent pindutin ang play, pero biglang may humawak sa braso niya. Si Mang Dado, mabilis at tahimik, na parang matagal nang nakaabang. Tama na iho, sabi ni Mang Dado. Mababa pero matigas. Huwag mong palalain. Kasunod si Ate Marga, hawak ang isang maliit na device. Brent, sabi niya, hindi ka makakapagkalat dito. Nalag na namin yung account na gamit sa forum posts at alam namin kung saan galing. Nanigas si Brent. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang sumagot. Sa stage, patuloy ang pagbubunyag. Si Elias, hawak ang mic, tumingin sa audience. I will order a full investigation, sabi ni Elias. And I assure you, no child will ever be used as a shield for wrongdoing. Sa likod ng lahat ng kaguluhan, naramdaman ni Noel ang bigat ng sandaling ito. Hindi lang ito simpleng bullying na naayos sa counseling. Ito na yung punto kung saan ang mga taong sanay manipula ay naglabas ng tunay na anyo. At sa gitna ng Foundation Day, sa harap ng buong school community, nabunyag kung sino ang dimagalaw sa dilim at kung gaano kalaki ang kaya nilang sirain para lang makabawi sa kahihiyan. Ngunit sa kabila noon, isang bagay ang mas malinaw kay Noel. Hindi niya kailangan bumalik sa huling upuan para lang maging ligtas. Dahil kahit nanginginig siya, natututo na siyang tumayo sa gitna ng liwanag. Pagkatapos ng Foundation Day, parang nagbago ang tunog ng buong campus. Dati maingay ang Stabrihida sa tawa at yabang. Ngayon, maingay sa bulungan at pag-iingat. Kahit tapos na ang programa, kahit nakauwi na ang mga bisita, naiwan sa hangin ang lasang metal ng iskandalo. Yung klase ng pangyayaring hindi mo mabubura kahit anong official statement pa ang ilabas. Kinabukasan, pagpasok ni Noel, mas tahimik ang mga tao. Hindi na siya ginagawang biro. Pero hindi rin siya nilalapitan. Para bang natuto silang matakot, pero hindi pa natutong umunawa. Sa admin wing,
May mga nagmamadaling staff, may mga papeles sa mesa, may mga meeting na sunod-sunod. Sa bulletin board, may nakapaskil na memo, internal investigation, cooperation required. Walang pangalan, pero alam ng lahat kung sino ang nasa gitna. Sa koridor, nakita ni Noel si Mr. Roland Gatchalian na dati laging maayos ang polo at confident maglakad. Ngayon, nakaupo ito sa bench, pawis ang noo, hawak ang phone na parang hindi mapakali. May dalawang security sa malayo, hindi nakadikit. Pero malinaw ang mensahe, bantay. Pagdaan ni Noel, napatingin si Mr. Roland sa kanya. Hindi galit, kundi desperado. Parang gusto nitong magsabi, pero walang lumalabas. Baka dahil alam niyang sa puntong ito, kahit anong sabihin niya, huli na. Sa guidance office, sunod-sunod ang counseling sessions. Si Sister Imelda, mas hands-on na ngayon. Hindi na siya yung prefect na puro memo. Sa bawat estudyanteng papasok, ang tingin niya parang sinasabing, hindi pwedeng tapusin natin to sa sorry-sorry lang. Tinawag si Noel ni Miss Carla matapos ang homeroom. Noel, sabi ni Miss Carla, maingat ang tono. May schedule ka sa guidance. Hindi dahil may ginawa kang mali. Gusto lang ni Sister Imelda, siguraduhin na okay ka. Tumango si Noel. Opo ma'am. Pagpasok niya sa guidance, nandoon si Sister Imelda at si Miss Verna Lacuesta, guidance counselor na ngayon lang niya nakilala ng maayos. Mau soft voice si Miss Verna pero matalim ang obserbasyon. Noel, bati ni Miss Verna. Umupo ka. Kumusta ka? Nag-isip si Noel. Dati ang sagot niya, laging okay lang. Pero ngayon, parang hindi na kasya ang okay lang sa lahat ng nangyari. Pagod po, sagot niya sa wakas. Parang kahit may nangyaring tama, ang bigat pa rin. Tumango si Sister Imelda. Normal yan, sabi nito. Kapag matagal kang tinapakan, kahit tumayo ka na, may sugat pa rin. Sa kanto ng mata ni Noel, nakita niyang pumasok sina Rafi at Jiro sa hallway. Naghihintay ng schedule. Hindi sila nag-iingay. Halatang kinakain sila ng konsensya. Maya-maya, tinawag sila ni Miss Verna para sa group session. Sa loob, tahimik. Si Rafi, nakayungo. Si Jiro, naglalaro sa daliri. Si Noel, nakatingin lang sa mesa. Rafi, sabi ni Miss Verna, what do you want to say? Huminga ng malalim si Rafi. Tapos tiningnan si Noel. Noel, sorry. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ko babawiin. Nadala ako. Akala ko, normal lang yung pang-aasar. Sumunod si Jiro. Mas mahina. Ako rin, natakot lang ako maging next target. Kaya, sumabay na lang ako. Hindi nagsalita si Noel agad. Gusto niyang sabihin, sana naramdaman niya yung naramdaman ko. Pero nakita niya sa kanila yung totoong takot at hiya. Hindi acting. Kaya pinili niyang maging tapat. Pero hindi marahas. Hindi ko kayo mapapatawad agad, sabi ni Noel. Boses ay kalmado pero matigas kasi hindi naman isang araw yung ginawa niyo. Pero ayoko ring magtanim ng galit habang buhay. Parang nabunutan ng tinik si Rafi. Tumamo siya, luhaan ang mata, pero hindi umiyak. Salamat bulong ni Jiro, hindi dahil napatawad, kundi dahil binigyan ng chance. Paglabas nila, nakasalubong ni Noel si Tixie sa hallway. Nakaayos pa rin ang buhok nito, pero iba na ang aura. Hindi na confident, hindi na maingay. Parang laging kinakabahan. Tumingin si Trixie kay Noel, tapos mabilis ibinaba ang mata. Noel, sabi niya halos pabulong, sorry, isang salita lang, pero halatang pilit. Hindi siya sanay mag-sorry na walang kasunod na dahilan. Hindi siya sanay aminin na mali siya. Hindi sumagot si Noel. Hindi dahil nagpapahirap siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano taanggapin ang sorry na parang wala pang laman. Tumango na lang siya, maliit, pero ang pinakamabigat, si Brent. Sa loob ng ilang araw, hindi pumasok si Brent. May mga chismis na suspended siya. May chismis na ililipat siya ng school. May chismis na may case daw. Hindi alam ng mga estudyante ang totoo, pero ramdam nilang may malaki. Sa bahay, naririnig ni Noel ang pag-uusap ni Elias sa phone gabi-gabi. Kay Ata Tilian, kay Miss Trina Velasco, kay Dr. Celeste. May mga salitang audit, access logs, internal account, supplier conflict.
Unti-unting lumilinaw na hindi lang si Mr. Roland ang problema. May network. May mga taong nakinabang sa lumang sistema. Isang gabi, dumating si Elias na mas pagod kaysa dati. Umupo siya sa sala, tahimik. Tapos tinawag si Noel. Anak, sabi ni Elias, kailangan kong magsabi ng totoo. Naupo si Noel sa harap niya. Kinakabahan. Hindi ko sinadyang umabot sa ganito, sabi ni Elias. Pero may parte akong may kasalanan. Tinago ko ang identity mo dito. Pinabayaan ko ang mga tao sa finance at admin na maging kampante. At pinabayaan ko rin na maging normal ang culture ng pang-aapi. Tumahimik si Noel. Bakit niyo po tinago? Tanong niya, diretso. Huminga si Elias. Gusto kong lumaki ka na hindi umaasa sa pangalan ko, sagot niya. Pero sa totoo lang, gusto ko ring iwasan ang responsibility. Kasi kapag alam ng lahat na anak kita, mapipilitan akong bantayan ka. At natakot ako sa ganung obligasyon. Masakit marinig, pero mas masakit kung hindi totoo. Kaya tumano si Noel, luha sa mata, pero hindi bumagsak. Pero ngayon, dagdag ni Elias, hindi na ako tatakbo. Lahat ng kailangan linisin, lilinisin ko. Sa mga sumunod na linggo, may mga pagbabago sa school. Si Miss Sienna Pua, na dati tahimik lang, biglang tumestigo sa investigasyon. Tinawag siya ni Attorney Lian at sa unang pagkakataon, nagsalita siya laban sa mali. Nakita ko kung paano minanipula ang records, sabi ni Miss Sienna sa meeting na narinig ni Noel sa labas. Takot ako noon, pero hindi ko na kayang manahimik. Si Mr. Roland, formal na tinanggal. May memo tungkol sa termination at ongoing case. Sa kantin, bumalik ang supply. Sa feeding program, mas naging maayos ang distribution. Si Aling Nena, halatang gumaan ang loob. Anak, sabi ni Aling Nena kay Noel isang araw, ang daming bata ngayon nakakakain. Hindi na lang ikaw. Buti na lang. Nagkaroon ng pagbabago. Sa classroom, nagsimula ring gumalaw ang student council. May bagong committee para sa anti-bullying. Si Yana, nag-volunteer bilang student representative kahit halapang kabado. Hindi ko na uulitin yung pananahimik, sabi ni Yana kay Noel habang naglalakad sila sa koridor. Kung may makita akong mali, magsasalita na ako. Napangiti si Noel ng maliit. Salamat, sagot niya. Pero kahit may pagbabago, hindi ibig sabihin tapos na ang sakit. Sa gabi, minsan nagigising pa rin si Noel sa panaginip na nasa classroom siya, mag-isa, tinatawanan. Minsan kumakabog pa rin ang dibdib niya kapag may naririnig na tawa sa hallway. At sa isang hapon, habang pauwi siya, nakita niya si Brent sa labas ng gate. Nakatayo sa malayo, walang barkada, walang yabang. Mag-isa. Nagkatinginan sila. Sandali lang, pero mabigat. Si Brent, hindi lumapit. Parang gusto, pero hindi kaya. Parang may gusto siyang sabihin, pero nilulunok ng pride. Si Noel, huminga ng malalim. Hindi siya lumapit din. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil alam niyang may mga sugat na hindi mo pwedeng piliting maghilom sa isang usapan lang. Minsan ang paglilinis, matagal. Ang pagpapatawad, hindi instant. At ang pag-angat, hindi ibig sabihin na wala ka ng dinadalang bigat. Ibig sabihin lang, natututo ka ng maglakad kahit mabigat. Hindi na naulit ang mga araw na parang puro takot ang almusal ni Noel. Hindi ibig sabihin na biglang naging madali ang lahat. Hindi ganun ang buhay. Pero unti-unti may mga bagay na gumalaw sa tamang direksyon. At sa mga paglipas ng linggo, naging malinaw kay Noel na ang tunay na pagbabago, hindi isang malaking eksena sa entablado, kundi mga maliliit na desisyong inuulit araw-araw. Dumating ang panahon ng quiz team tryouts. Hindi na iyon showcase lang. Totoong pagpili na. At kahit nanginginig pa rin minsan ang kamay ni Noel kapag naaalala niya ang mga tawa noon, mas nangingibabaw na ang bagong tunog sa loob niya, determinasyon. Sa science lab, nakapila ang mga estudyante. Nandoon sina Paulo Inco at Ira Montemayor, nakangiti at kampante. Nandoon si Samantha Di Malanta, hawak ang reviewer na parang sandata. Nandoon si Yana, kahit hindi siya joiner sa science, sumama siya para moral support. Okay ka? Tanong ni Yana, mahinang bulong habang inaayos ni Noel ang lapis. Oo, sagot ni Noel. Kinakabahan, pero kaya.
Ngumiti si Yana. Ganyan dapat. Sa gilid si Sir Gael, seryoso. Remember, sabi niya sa lahat, hindi ito pataasan ng ego. Patalino to, pero higit sa lahat, patatagan. Nagsimula ang exam. Mga tanong sa biology, physics, chemistry. May mga items na nagpapawis sa iba, pero kay Noel, parang nagbukas ang utak niya. Hindi dahil genius siya, kundi dahil buong buhay niyang sinanay ang sarili na kumapit sa aral bilang tanging puhunan. Sa bawat sagot, parang unti-unting nabubura ang lumang label sa kanya. Mahina, walang-wala, asin at toyo. Paglabas nila ng lab, nakahina si Noel ng malalim. Doon niya nakia si Brent, nakaupo sa bench sa malayo, nakamumo na polo, walang uniform. Halatang hindi na siya regular sa school. Parang dumaan lang para unin ang ilang papeles. Mag-isa pa rin siya. Nagkatinginan sila. Mas matagal ngayon kaysa dati. Brent, biglang tawag ni Noel. Hindi malakas, pero sapat para marinig. Napatingin si Brent. Parang nagulat na tinawag siya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang hindi sigurado kung aatras o tatanggap. Ano? Tanong ni Brent. Matigas pa rin ang tono, pero wala na ang dating yabang. Parang pagod na. Hindi alam ni Noel kung anong eksaktong sasabihin. Pero naalala niya ang sinabi ni Miss Verna. May mga bagay na kailangan mong bitawan hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Hindi ko alam kung kaya kitang patawarin ngayon. Sabi ni Noel, tapat. Pero gusto kong sabihin, hindi ako gumanti. Hindi ko hiniling na masira ka. Gusto ko lang tumigil kayo. Tumawa si Brent ng mahina, mapait. Tumigil kami, bulong niya. Tapos ako yung nasira. Umigting ang dibdib ni Noel. Nasira ka kasi hindi mo pinigilan. Sagot niya, hindi para manumbat, kundi para ilagay sa tama. Pinili mo. Natahimik si Brent. Tapos sa unang pagkakataon, bumaba ang balikat niya. Alam mo ba, sabi ni Brent, halos pabulong. Akala ko kasi, pag nilait ka namin, lalakas kami. Pero wala pala. Lalo lang akong naging maliit. Napatingin si Noel sa kanya. Sa unang beses, nakita niya hindi ang buli, kundi batang natuturing mali ang piniling paraan para magmukhang malakas. Bakit mo ginawa yung sa Foundation Day? Tanong ni Noel. Diretso. Napapikit si Brent. Nanay ko, sagot niya. Si Maribel. Galit siya kay chairman. Kasi dati pa silang may issue sa negosyo. At gusto niyang ipakita na hindi siya pwedeng baliwalain. Ginamit ka? Tanong ni Noel. Hindi sumagot si Brent agad. Tumango lang, parang nahihiya sa sariling katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa'yo, sabi ni Noel. Pero sana matuto ka. Kasi hindi lahat may chance ulit. Saglit silang tumahimik. Pagkatapos, si Brent ang unang umiwas ng tingin. Oo, bulong niya. Salamat sa kahit anong yan. Hindi na pinahaba ni Noel. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi bilang panalo sa laban, kundi bilang taong natutong hindi na kailangang tumapak ng iba para umangat. Makalipas ang 1 linggo, lumabas ang results. Tinawag ni Sir Gael si Noel sa harap ng science lab. Noel Arriaga, sabi ni Sir Gael, naangiti. Welcome to the quiz team. Parang huminto ang mundo ni Noel. Si Yana, napasigaw ng mahina, yes. Si Ate Marga na dumaan sakto sa hallway, napakapit sa dibdib niya sa tuwa. Sir, salamat po, sabi ni Noel, nanginginig ang boses. Huwag mo akong pasalamatan, sagot ni Sir Gael. Pinaghirapan mo yan. Sa bahay, mas maaliwalas na ang hangin. Hindi pa rin malaki ang bahay, hindi biglang naging mansyon. Pero may bagong mesa na dinala si Elias. Simple lang, kahoy, pero matibay. Sabi ni Elias, para sabay-sabay tayo kumain. Hindi yung kanya-kanya. Si Lorna, mas malakas na ngayon. Hindi pa rin perpekto ang health niya, pero gumagana na ang gamot at tuloy-tuloy ang check-ups. Minsan, nakakatulong na siya magluto ulit. Kahit konti lang. Isang gabi habang naghahapunan sila, napatingin si Noel sa ulam. May gulay, may isda, may sabaw. Hindi ito piyesta, pero para sa kanya, parang panibagong buhay. Naalala mo pa ba yung asin at toyo? Biglang tanong ni Lola Sabel. Hindi pang asar, kundi parang pagsusukat ng layo ng narating. Napangiti si Noel. Naalala ko po, sagot niya. Pero hindi na po siya yung buong kwento. Tumango si Lola Sabel. Tama,
Parte lang yon. Hindi ka doon matatapos. Huminga si Elias, tumingin kay Noel. Anak, sabi nga, may gusto akong i-offer. Kung gusto mo, pwede kitang ilipat sa ibang branch. Mas tahimik, mas malayo sa issue. Nag-isip si Noel. Dati siguro tatakbo siya palayo. Pero ngayon, alam na niya. Hindi niya kailangan tumakas para gumaan ang buhay niya. Huwag na po, sagot ni Noel, kalmado. Dito na po ako. Dito ko natutunan tumayo. At gusto ko ring makita nila na hindi lahat ng mahirap natatalo. Natahimik si Elias, tapos mumiti. Hindi bilang chairman, kundi bilang ama. I'm proud of you, sabi niya. Sa school, tuloy ang reforms. May mga seminar, may student council program, at may mas malinaw na reporting system. Si Sister Imelda, mas naging masingkla sa pagpapatupad. Si Miss Carla, mas naging protective sa mga tahimik na estudyante. Si Aling Nena, mas dumami ang natutulungan sa kantin. At si Noel, hindi na siya yung batang nakaupo sa hulihan dahil gusto niyang maglaho. Umuupo pa rin siya minsan sa likod. Pero ngayon, choice na, hindi pagtatago. Isang araw, habang naglilinis sila sa library para sa bagong reading corner project, lumapit si Yana, dala ang kahon ng books. Uy, sabi ni Yana, nakangiti. Alam mo ba, may mga bagong bata ngayon na scholarship din. Hindi na sila takot kasi nakita kanila. Napatigil si Noel. Ako? Tanong niya, parang hindi naniwala. Tumango si Yana. Oo, ikaw. Sa sandaling iyon, na-realize ni Noel na ang tunay na improvement ng kwento niya, hindi lang yung dumating ang tatay niya na may-ari ng school. Hindi lang yung nabigyan siya ng hustisya, kundi yung natutunan niyang ang kahirapan pwedeng maging simula, pero hindi pwedeng maging kulungan. At kung dati, ang buhay niya ay isang lunchbox na may kanin at asin at toyo, ngayon may mesa na siyang kasama ang pamilya. May pangarap na hindi na pinatakpan ng hiyap at may pangalan, hindi para manakot, kundi para ipaalala sa sarili niya. Hindi siya maliit, hindi siya biro, hindi siya target. Siya si Noel Arriaga at ang kwento niya hindi na kailangang ikubli sa likod ng tawa ng iba.